Nay, nakapasa ako sa pamantasan ng medisina. Maaari akong maging doktor balang araw. Magpagaling at magligtas ng mga tao. Nay, nakapasa rin ako sa teknikal na paaralan ng bayan. Pagkatapos ng 2 taon, makakapasok na ako sa pabrika. Pamantasan ng medisina. Narinig ko, napakamahal daw niyan. Sa kalagayan ng pamilya natin, isa lang ang kaya nating pag-aralin. Parehong laman ang palad at likod ng kamay. Hindi nagtatangi ang nanay. Tadhana na ang magpapasya. Patas ba iyan? Patas. Bawat isa ay may sariling kapalaran. Ako ang nabunot. Pinagpala ako ng ating mga ninuno. Nag-aalay ng insenso ang mga puntod ng ating mga ninuno. Nay, gusto kong mag-aral. Ako na mismo ang magtatrabaho para sa sarili ko. Kailan mo man may ipon ang sapat na pera? Kailan ka patitigil? Pagtitiis lang ang hinihingi ko sa iyo, Chang'an. Hindi kayang pag-aralin ng pamilya ang 2 anak. Marunong kang umunawa. Alam iyon ni nanay. Nay, matagal mo nang napagpasyahang ako ang mag-aaral. Aba, syempre naman. Ang papel para sa pag-aaral ay para talaga sa akin. Matagal ko na iyong inihanda para sa iyo. Kung ako talaga ang nabunot. Impossible. Parehong papel ang inihanda ni nanay para makapag-aral. Alin man ang mabunot mo para sa pag-aaral iyon. Ano? Nay, napakahusay mo. Hinaan mo ang boses mo. Ano naman kung narinig niya? Hindi naman talaga siya kapamilya natin. Parehong nakasulat na para sa pag-aaral. Ito ba ang sinasabi mong patas? Itutuloy. Parehong nakasulat na para sa pag-aaral. Ito ba ang sinasabi mong patas? Gaifen. Ito. Ano ba ang nangyayari? Ikaw. Paano mo nagawang tratuhin ng ganito ang isang anak? Anak din natin si Chang'an. Ayoko nang manatili sa bahay na ito. Dahil lang sa maliit na bagay na ito. Aalis ka na. Maliit na bagay ba ang gusto kong pumasok sa pamantasan ng medisina? Maliit na bagay ba ang pagtatangi mo sa amin? Isa ay tunay na anak. At isa ay ampon. Magtanong ka sa mga tao sa kalye. Hindi ba nila makikitang may kinikilingan ka? 3 taong gulang ka nang matagpuan ka namin. 15 taon ka naming pinalaki. Hindi ka namin kailanman pinabayaan. Niloko mo ang bunutan. Aalis ka na talaga. Lubos akong nagpapasalamat sa pagpapalaki ninyo sa akin ng mahigit 10 taon. Kaya naman lahat ng gawaing bahay. Maliit man o malaki, ako ang gumagawa. Palagi kong pinagbibigyan ang nakababatang kapatid ko. Kung sinabi ninyo agad na siya ang gusto ninyong pag-aralin. Ako si Chang'an, wala sana akong tutol. Pero ikaw, hindi mo dapat dinaya ang bunutan. Chang'an, alam ni tatay na gusto mong mag-aral. Huwag kang umalis. Maghintay ka sa bahay ng 2 taon. Lalabas si tatay. Para magtrabaho at kumita ng pera para maipagpatuloy mo ang pag-aaral. Makakapag-aral kayong 2. Anak, umuwi ka na. Maayos pa ang katawan ni tatay. Kaya pa ni tatay. Matanda na kayo, tatay. Hindi ko po kayo pwedeng pagtrabahuhin para sa akin. Talagang sinabi na po iyon ni tatay. Aalis ka pa rin. CJ, umalis ka. Kapag umalis ka, huwag ka nang bumalik. Aalis na ako. Kayo na po ang bahala sa sarili ninyo. Mag-ingat po kayo. Chang'an, makinig ka na lang kay tatay. Dadalhin ko ang liham ng pagtanggap. Kung hindi kita pinag-aral, makakapasok ka ba sa universidad? Ngayon, aalis ka na. Dapat maiwan sa pamilya Lin ang liham ng pagtanggap. Pangalan ko ang nakasulat dito. Ako rin ang nagbigay ng pangalan mo. Itutuloy. Kung hindi kita pinag-aral, makakapasok ka ba sa universidad? Ngayon, aalis ka na. Dapat maiwan sa pamilya Lin ang liham ng pagtanggap. Pangalan ko ang nakasulat dito. Ako rin ang nagbigay ng pangalan mo. Hindi mo ako dapat kaawaan. Ikaw ang hindi bumitaw. Sige, sa pamilya Lin mo na rin naman iyan. Isauli mo na lahat sa kanila. Tatay, aalis na po ako. Alagaan ninyo po ang sarili ninyo. Yuyuko ako ng 3 beses sa harap ninyo. Salamat po sa 15 taon ng pagpapalaki ninyo sa akin. Desidido na talaga siyang umalis. Bakit pa siya pipigilan? Saklolo, may tao ba?
Tulungan ninyo ako. Sino iyon? May makapagliligtas ba sa akin? Itutuloy. May tao ba? Tulungan ninyo ako. Mamamatay na ako. Grabe ang pagkasunog sa iyo. Dadalhin kita sa klinika. Huwag na, wala akong pera. Kung ganoon, hahanap muna ako ng lugar na mapagpapahingahan mo. Sino ka ba? Huwag ka nang magsalita, hintayin nating bumaba ang lagnat mo. Wala ka na ring tahanan. Matagal ko nang wala ang sa akin. Ikaw naman, bakit napakalala ng pagkasunog? Umalis na si tatay. Pinalayas ako ng madrasta ko. Wala akong mapupuntahan. Mula ngayon, ito na ang tahanan mo. Kung may makain ako, hahatsian kita. 5 yuan kukunin ko na. Walang bawas kahit 1 sentimo. Laozhaw, ilang buwan na rin tayong nagdenegosyo. Isang balat lang iyan na bakal. Ngayon mo pa talaga ako lolokohin. Kuya Chang'an, bilhin mo na ito. Niyan, hindi na kailangan. Tingnan mo, wasak na. Kuya Chang'an, magtiwala ka sa akin. CJ, kunin na natin. Itutuloy. Mukhang sinuwerte tayo. Mukhang may halaga ang selyong ito. Mas mahalaga ang isang ito. Noong isang araw, sa tapat ng tindahan ng koleksyon, nakakita ko ng halos kapareho nito. Sabi ni Tito Liu, maibibenta raw iyon ng ilang dosena. Bukas, tanungin natin si Tito Liu. Kuya Chang'an, paano mo nalaman ang ganoon ka-eksakto? Noong nangolekta tayo ng mga bakal na basura. Kailangan mong malaman kung anong mga bagay ang pwedeng pagkakitaan. Dati, dahil wala akong alam, napakarami kong pinagbayaran. Yan, ikaw ang swerte kong bituin. Kung hindi dahil sa iyo, saan namin makukuha ang ganitong magandang bagay? Chang'an. Kuya An, kilala mo ang mga bagay na ito. Ang galing mo rin. Pupunta tayo kina Tito Liu bukas. Matulog ka ng maaga. May pera na tayo. May bebenta ito. Bilangin mo. Bakit mo ibinibigay sa akin? Ayoko. Iyon na, kunin mo na. Kuya Chang'an, ang tagal mo na akong kinupkop. Kailangan kong isauli sa iyo ang perang ito. Itutuloy. Ikaw na Lin, lumabas ka riyan. Naglakas loob kang gamitin ang mga gamit ko sa negosyo. Ang kapal ng mukha mo. Tito Zhao, nagbayad na po kami. Hindi naman po ninyo pwedeng itanggi ang utang ninyo, di ba? Ako ang nagbenta ng refrigerator na iyon. Sa akin dapat mapunta ang mga laman nito. Ilabas mo ang pera. Para patas, wala nang utang na loob sa isa't isa. Tito Zhao, 5 yuan ang presyong sinabi mo. Pera kapalit ng paninda, iyon ang napagkasunduan mo. Ano ang kinalaman mo sa mga laman ng refrigerator? Tigilan mo nga ang kalokohang iyan. Ang ibinenta ko ay ang refrigerator. Hindi kasama ang mga laman nito. Tito Zhao, ikaw ang tumawag sa mga taong ito. Kahit anong mangyari, ako ang nasa tama. Bakit po kayo nagdala ng napakaraming tao? Hindi ako natatakot sa iyo, Zhao. Mabuti kung hindi. Kung ganoon, tuturuan kitang matakot. Ilabas mo ang pera. Wala akong pera. Matigas ang ulo mo, ano? Ako ang magpapatigas sa bibig mo. Wag na, tama na, wag ninyo na siyang saktan. Aray. Matigas pala ang ulo ng batang ito. Kumakapit ng buong lakas. Naglakas loob ka pang lumaban. Ayos na, nasa atin na ang pera. Umalis na tayo. Kuya Chang'an. Kuya Chang'an, ayos ka lang ba? Mabuti na lang kalahati ng pera ay ibinigay ko sa iyo noon.
At saka, may 40 yuan pa. Kahit paano, may naiwan pa tayong kalahati. Hahanapin ko si Tito Hat. Bakit kanila binugbog ng ganito? Ipapakulong ko sila. Niyan. Hindi malinaw kung kanino ang perang iyon, sa atin o kay Tito Zhao. Sabi niya, sa kanya ang mga laman ng refrigerator. Sabi natin dahil nagbayad tayo, sa atin na iyon. Dumating na ang mga pulis. Kaninong pera ang 80 yuan na ito? Sino ang makapagsasabi ng tiyak? Pero binugbog ka nila. Alam ko ang ginagawa ko. Niyan. Hindi malulutas ang usaping ito sa pagtawag lang sa pulis. Itago muna natin ng maayos ang perang ito. Kapag may kakayahan na tayo, saka natin siya singilin ng dahan-dahan. Masakit, di ba? Hindi naman. Niloloko mo ako. Matulog ka na. Kailangan pa nating pumunta bukas para mangolekta ng paninda. Kailangan nating mabawi ang perang inagaw sa atin. Itutuloy. Kuya Chang'an, tingnan mo. Sabi ko na nga ba, ikaw ang swerte ko. Kuya Chang'an, sobrang higpit ng yakap mo. Pasensya na, yan. Nasobrahan lang ako sa saya. Galit ka talaga. Huwag ka nang magalit. Hindi ko sinasadya, ha? Biro lang iyon, yan. Hindi ako galit. May magandang nangyari na naman. Bakit nakatanga ka? Yan. Simula nang dumating ka, kusang napupunta sa mga kamay ko ang mga bagay na ito. Mas gumanda lang ang paningin mo. Makakapagbukas na tayo agad ng tindahan. Hindi na natin kailangang sumunod sa gusto ng iba. Kuya Chang'an, saan tayo magbubukas ng tindahan? Nakaisip ka na ba? Nakapagpasya na ako. Sa tabi ng bodega ng bakal ni Triu. Sa tabi ni Triu. Hindi ba may alitan siya sa atin? Mas mura ang upa roon. Wala tayong ibang pagpipilian. Iyon lang ang kaya nating upahan ngayon. Kung ganoon, araw-araw tayong magkikita. Ayos lang. Sarili niyang negosyo ang asikasuhin niya. At tayo naman, sarili nating kabuhayan. Ano ang ipapangalan natin sa tindahan? Ikaw ang mag-isip. Chang'an Scrap Metal. Chang'an Scrap Metal, parang hindi bagay. Bagay ba o hindi? Bagay. Chang'an Scrap Metal na lang ang pangalan. Itutuloy. Bunso. Ang bango ng buhok mo. Pati katawan mo, mabango. Tito Triu, wag po kayong ganyan. Bakit ka umiiwas? Nakikipagkwentuhan lang ako sa iyo. Bitawan mo ako. Tingnan mo ang mukha mong iyan. Ang kinis at ganda. Noong una kitang nakita, nagustuhan na kita. Paano kung sumama ka na sa akin sa trabaho? Mas mabuti iyon kaysa sumunod ka sa batang iyon. Bitawan mo ako. Ikaw, Tito Triu. Kung may kailangan kayong sabihin, sabihin inyo sa akin. Nakikinig ako. Triu, kung wala kayong kailangan. Triu, wag ninyong gagalawin ang mga tauhan ko. Ang daliri ko. Lin Chang'an. Naglakas loob ka talagang gawin iyon. Ulitin ko. Mga tauhan ko sila. Wag ninyong gagalawin. Sa susunod, hindi lang isang daliri ang mawawala sa iyo. Maghintay ka. Maghintay ka sa akin. Sisiguraduhin kong hindi magiging maganda ang kamatayan mo. Babaeng walang hiya. Palalampasin muna kita ngayon. Kuya Chang'an. Wala akong sakit. Sa susunod, huwag ka nang lalabas mag-isa. Kung nahuli pa ako ng kaunti. Kuya Chang'an. Huwag kang matakot. Chang'an. Sana umunlad ang negosyo mo. Maraming salamat. Ano ba iyon? Bakit ang daming ahas dito? Kuya Chang'an. Si Lao Zhao lang ba ang gumawa nito? Sino pa ba? Kung hindi siya, ayaw niyang payagan akong magbukas ng junkyard na ito. Kaya lalo ko itong bubuksan para makita niya. Gagaan din ang buhay natin sa paglipas ng panahon. May nakahandang ulam sa palayok. Kumain na tayo. Esan, kain na. Kuya Chang'an, may marka ka ng kapanganakan sa braso. Itutuloy. Kuya Chang'an, may marka ka ng kapanganakan sa braso. Marka ng kapanganakan. Noon pa man ay mayroon na ako nito.
Ang kakaiba naman ng marka ng kapanganakan na iyan. Sino ba ang nakaalam? Noong matagpuan ako, mayroon na akong markang ito. Napulot din ba ang nakababata mong kapatid? Hindi. Tunay siyang anak nila. Umalis ka dahil sa kanya. Hindi naman. Mahina ang katawan ni tatay. Gusto pa rin niyang magtrabaho sa ibang lugar para mapag-aral ako. Kung mananatili ako, baka maging pabigat lang ako sa kanya. Hindi nakakayanin ng katawan niya. Ang patuloy na paghihirap. Kuya Chang'an, giginhawa rin ang junkyard natin. Aasenso rin tayo. Noong isang araw, naayos ko ang refrigerator. May ipinakilala sa akin si Tito Liu. Binili niya ito sa halagang 500 yuan. 500. May bibili pa pala sa sirang refrigerator na iyon. Sabi ng bumibili, may piyesa sa loob ng refrigerator. Kailangan niya iyon. Kaya binili niya ang buong unit. Sino namang gagamit ng sirang bagay na iyon? Naka-Amerikana siya at may suot na balat na sapatos. Mukhang malaking tao siya. Itutuloy. Ginto. Ginto ito. Totoong ginto. Yaman ang tatamaan natin. Magkano kaya ang benta nito? Ang laki ng pirasong ito. Siguradong aabot ng ilang daan. Huwag mo nang tawagin yan si Shen Yan. Kung gayon, ano ang itatawag ko sa kanya? Tagapagdala ng swerte. Kuya Chang'an, wala pa rin nagdadala ng paninda para ibenta ngayon. May mali. Dapat ay narito na si Matandang Wang sa ganitong oras. Uncle Wang. 2 araw ka nang hindi nagpapakita. Sa 2 araw na ito, sa ibang lugar na ako nagbebenta. Uncle Wang, saan mo dadalhin ang isang buong kargada? Sa lugar ni Lao Zhao. Nag-aalok siya ng 2 sentimo na mas mataas. Sa lugar ni Uncle Zhao. Chang'an, hindi sasakim ako sa 2 sentimo, iho. Nagbanta na si Lao Zhao. Sino mang maghatid ng paninda sa iyo, ay itinuturing niyang kumakalaban sa kanya. Hindi kayang makipagsagutan ni Uncle sa kanya. Sa Lao Zhao na iyan. Hayagan niyang inaagaw ang negosyo natin. Hindi ninyo naiintindihan ang mga usapin ninyo. Nagbebenta lang ako ng junk. CJ, naiintindihan ko na. Abala po kayo, Tio Wang. Hindi ba tapos na ang tungkol sa mga refrigerator? Tapos na ang usapin tungkol sa mga refrigerator. Pero naputulan ko siya ng isang daliri. Hindi ito basta malilimutan. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Hahayaan na lang nating agawin niya ang negosyo. Pagbalik na lang natin pag-usapan. Itutuloy. Ang perang ito, pambayad sa diferensya. Kayo po yung bumili ng lumang refrigerator, hindi ba? Maganda ang alaala ninyo. May laman ang refrigerator na iyon. May isang piyesa. Isang piyesang wala nang ginagawa. 2 taon ko iyong hinanap pero hindi ko makita. At ikaw ang nakahukay nito. Magkano ang halaga niyan? Kayo po ang bahala. Dahil naibenta ko na ito. Sa inyo na po ito. Hindi na kailangang magbayad ng diferensya. Hindi ka pala sakin. CJ, diretsahan na tayo. Nagpalit ako ng mga lumang kagamitan sa pabrika. At isang bodega ang naipon. Resibo ng kinolektang bakal na nagkakahalaga ng 5,000. Tatanggapin mo ba? Resibong nagkakahalaga ng 5,000. Bakit ako ang hinanap mo? Dahil nagtitiwala ako sa iyo. Tatanggapin ko. Pero may kondisyon ako. Sabihin mo. Ako ang magtatanggal ng mga kagamitan. Ako muna ang pipili sa mga matitira pagkatapos tanggalin ang mga ito. Ang natitirang kalakal ay bibilangin bawat kilo. Ipapagawa ko ang kontrata. At dadalhin ko rito bukas. Dahil hindi ka naman naniningil ng diferensya. Ang bayad para sa kahong ito ay ituring mo ng paunang bayad. Bata ka pa, iho. Ilang taon ka na? 20. Kung hindi nawala si Lele noon, siguro ganito na rin siya kalaki ngayon. 5,000. Napakalaking order nito. Nga.
Hindi ko akalaing kaya pa pala nating tumanggap ng napakalaking order. Kung tatanggapin mo ang malaking order na ito, hindi ka ba natatakot na lokohin ka niya? Sabi niya, nagtitiwala siya sa akin. At nagtitiwala rin ako sa kanya. CJ, kasama na rito ang sahod ng mga panahong manggagawa, 5,000. Sapat na para mabaligtad ang buong bodega ng 3 beses. Kuya Chang'an, sa sobrang saya mo, nawawala ka na sa sarili. Kuya Chang'an. Hindi ako nawawala sa sarili sa saya. Ang mga bagay na dati ay akala kong hindi ko makakamit. Maaabot ko na ngayon sa isang abot kamay. Yan. Alaynan. Dati, akala ko hindi ako makakapag-aral sa universidad. Parang wala nang liwanag ang buhay ko. Pero, simula ngayon, walang sinuman ang makakakuha mula sa akin ng kahit anong pag-aari ko. 10 taon akong nagtrabaho. Tapos itong walang kwentang batang ito. Ano ang karapatan niya? Malaking order. Malaking order na nagkakahalaga ng 5,000. Dapat sa akin ang malaking order na iyon, Zhao. Hindi pa natin napag-uusapan ng maayos ang tungkol sa mga refrigerator. Talagang nakapagsimula ka na, ha? Maghintay ka. Lin Chang'an. Akala mo kung sino kang magaling. Tingnan natin kung makakabangon ka pa ngayon. Ayaw mo akong mabuhay ng maayos. E di walang dapat mabuhay ng maayos. Sunugin ninyo. Sunugin ang lahat. Sunog na ang lahat. Itutuloy. Yan. Gising. Kuya Chang'an. Nasusunog. Sumama ka sa akin. Nasaktan ka ba? Hindi, wala naman. Ang kontrata. Ang pera. Nasa loob lahat. Huwag kang pumasok. Sobrang lakas ng apoy. Ang kontrata. Ang pera. Wala na ang lahat. Mabuti at wala kang nangyari. Pwedeng kitain ulit ang perang nawala. Pero ang taong binuli. Hindi pwedeng palampasin na lang ito. Hindi aksidente ang sunog na ito. Dito ka maghintay sa akin. Babalik ako bago magbukang liwayway. Kuya Chang'an. Huwag kang pumunta. Babalik ako agad. Naway maging ligtas kami ni Yan. At mapayapa ang aming buhay. Walang sakit at walang sakuna. Lumipad ka na. Itutuloy. Ano ba ang ginagawa ninyo? Huwag ninyong isipin na hindi ko alam. Sinadya ang sunog sa bodega ng bakal. Tumigil kayo. Sino ang pinatitigil mo? Balak mo pang makabangon. Walang pag-asa. Makinig ka, Lin Chang'an. Kahit 1 beses kang bumangon, 1 beses kitang gigibain. Kahit 10 beses kang bumangon, 10 beses kitang gigibain. Tingnan natin kung ano ang maipanglalaban mo sa akin. Ano pa ang pupulutin mo? Tandaan mo ang sinabi ko. Huwag ka nang umiyak. Kuya Chang'an. Wala na tayong lahat. Meron pa.
Nandito ka pa. Nandito pa ako. Basta hindi tayo magkakahiwalay. Maaari nating simulan muli ang lahat. Itutuloy. Ano po iyon? Hinahanap ang nawawalang anak. Lalaki. Nawala sa edad na 3. Kung may anumang impormasyon, makipag-ugnayan sa Pabrika ng Makinarya. Director Zhao. Pabrika ng Makinarya. Nawala ang anak ni Director Zhao. Tingnan mo ang litrato sa itaas. Kamukhang-kamukha ko noong bata ako. Ibig mong sabihin, ikaw ang anak ni Director Zhao. Hindi ako sigurado. Pero nang makita ko si Director Zhao, parang may pamilyar akong naramdaman. Huwag kang matakot. Sasamahan kita. Niyan. Hindi ako makapaniwala. Totoo ba ito o panaginip? Kailangan kong alamin ang katotohanan. Pupunta ka ba sa pabrika ng makinarya sa lungsod? Sasama ako sa iyo. Iligpit muna natin ang mga yero. At itago ng maayos. Nasa atin pa ang lupa. May tatayo pa natin ulit ang bahay. Ako nga ba talaga ang anak ni Director Zhao? Itutuloy. Nahanap mo na ba ng tama? Si Director Zhao. May isa na namang nagpapanggap na kamag-anak. Nabasa ko ang abiso tungkol sa paghahanap ng tao. Ang taong nasa larawan. May lumilitaw na naman paminsan-minsan. Nakakita lang ng larawan at inakalang kamukha niya. Kaya agad pumunta para magpakilalang kamag-anak. Umalis ka na agad bago ka makita ng direktor namin. Araw-araw, dagsa ang mga nagpapakilalang kamag-anak. Wala kaming oras na kausapin sila isa-isa. May marka ako sa braso. Pula ito at mula pagkabata ay narito na. Isang marka sa katawan. Ito mismo ang markang iyon. Pula. Ang markang ito ay nasa parehong bahagi ng braso ng batang tagapagmana. Eksaktong pareho ang pwesto. Halika na, umalis na tayo. Hindi ako ang nagpapasya rito. Umalis ka na agad. Director Zhao. Umalis na po kayo at huwag nang sumigaw. Mahina ang katawan ng direktor. Tatay. Itutuloy. Ano ba ang sinisigaw mo? Sinabi ko nang umalis ka na agad. Walang oras ang direktor para makita ka. Tingnan mong mabuti. Ang markang ito. Nakita mo rin kanina. Ako ang anak niya. Marka sa katawan. Napakaraming taong may ganitong marka. Kumpleto naman ang kwento mo. Umalis ka na. Hindi ka makikipagkita sa iyo ang direktor namin. Anong klaseng tao ang anak ng direktor namin? Magmumukha ba siyang gaya mo? Nakasuot ng punit-punit na damit. May hawak na lumang dyaryo at umaasang makadikit sa mayaman. Hindi ako nandito para makadikit sa mayaman. Kung ganoon, bakit ka nandito? Para makilala ang pamilya at makakuha ng mana. O para hilingin sa direktor na bigyan ka ng trabaho. Halika na, umalis na tayo. Huwag kang nakaharang dito. Kapag hindi ka umalis, tatawag ako ng mga tao para paalisin ka. Tito Lee. Sino ang dumating? Wala po, direktor. May taong maling pinto ang napuntahan. Itinuro ko na po ang daan. Ang taong iyon. Parang pamilyar sa akin. Impossible po, Director. Pulubi lang siya. Binigyan ko ng 2 piso at pinaalis. Pumasok po kayo at magpahinga. Malakas ang hangin sa labas. Kung hindi niya tayo kinikilala, hindi niya tayo kinikilala. Wala naman talaga akong inaasahan. Itutuloy. Sana walang nangyaring masama. Bakit hindi pa siya bumabalik? Malapit nang umalis ang huling sasakyan. Dalaga, may hinihintay ka ba? Hinihintay ko ang kuya ko. Gaano ka nakatagal naghihintay? Mukhang mula pa bago magbukang liwayway ay nakaupo ka na rito. Mukhang buong araw ka nang hindi kumakain. Kumain ka muna para mabusog. Manang, hindi ko po kayang tanggapin. Kawawang bata. Kumain ka, libre lang.
Aalis na ang huling tren. Kuya Chang'an. Kumusta? Nakita mo na ba siya? Umalis na ba ang huling tren? Hindi pa. Hindi pa ito umaalis. Kuya Chang'an, nakita mo ba siya? Hindi ko siya nakita. Bakit? Bakit, itutuloy? Kuya Chang'an, nakita mo ba siya? Hindi ko siya nakita. Bakit? Ayaw niya akong makita. Sabi niya, umaakyat lang daw ako sa mataas. Kawawang pulubi. Hindi raw ako karapat-dapat. Bakit mo siya pagsasalitaan ng ganyan? Alam mo namang ikaw talaga si. Niyan. Kung ayaw niya akong kilalanin, huwag na. Wala naman talaga akong inaasahan. Ako si Lin Chang'an. Si Lin Chang'an na namumulot ng kalakal. Si Lin Chang'an na may-ari ng junk shop. Kuya Chang'an, sabihin mo lang kung nalulungkot ka. Wala namang dapat ikalungkot. Hindi ako anak ni Numan. Ako si Lin Chang'an. Umuwi ka na. Hinihintay pa ng junk shop ang muling pagtatayo. Bagsak ang kontratang 5,000 yuan. Pero nasa atin pa rin ang lupa. Ako si Lin Chang'an. Lahat ng mayroon ako, sinimulan ko sa wala. Kahit magsimula ulit, ayos lang. Samahan kita. Huwag ka nang umiyak. Itutuloy. Kuya Chang'an, wala na tayong pupuntahan kahit saan. Dito na lang tayo magbabantay sa junk shop. Yan. Tingnan mo. Ano iyon? Iyan ang kargamento ni Direktor Zhu na nabalam ang kontrata. Pero hindi iisa ang paraan para kumita. Hindi lang iyan ang paraan. Magkano ba ang halaga ng tambak na kalakal na iyan? Kalawangin lang na bakal iyan, di ba? Nababaliw ka na ba? Nakalimutan mo na ba kung ano ang trabaho natin? May ibebenta ang mga iyan. Mga lumang kagamitan ng pabrikan ng makinarya. Sa loob niyan, ang mga likaw na tansong kawad at pambalot na aluminyo pa lang, malaki na ang makukuha. Kapag nakahanap pa tayo ng bihirang piyesa, 10 beses ang halaga kumpara sa kalakal na bakal. Pero ang negosyo natin kay Direktor Zhao. Tapos na. Tingnan mong mabuti. Itutuloy. Pero ang negosyo natin kay Direktor Zhao. Tapos na. Tingnan mong mabuti. Nakatambak ang mga materyales sa bakanting lote. Wala man lang bakod sa paligid. Upahan lang ang makinang panghakot. Sa ganitong trabaho, karaniwang kinukuha ito ng mga tagapamagitan. At naghahanap sila ng susunod na bibili. Hindi man lang alam kung kanino nila ibinenta ang mga materyales. Ang ibig mong sabihin, hindi iyan kargamento ni Direktor Zhao. Dumaan na iyan sa ilang kamay. Sino ang naghakot niyan? Kanino nila ibinenta? Hindi naman niya siguradong alam. Kung ganoon, paano natin mahahanap ang bibili ng kargamentong ito? Siguradong alam iyon ni Tito Liu. Niyan, dumaan muna tayo kay Tito Liu. Ang gabi na. Baka nagsara na ang tindahan ni Tito Liu. Kahit sarado, kakatukin pa rin natin. Marami siyang kakilala at mabilis siyang makakuha ng balita. Itutuloy. Sino iyan? Tito Liu, ako po ito, si Chang'an. Ikaw pala, bata. 10 oras na ng gabi. Pumasok ka muna, pumasok ka. Ano iyon, bakit? Ang dami mong dala. May pinuntahan ka sa malayo. May inayos lang ako sa lungsod. Tito Liu, may itatanong po sana ako. Iyong bakanting lot sa timog ng lungsod. May kumukuha ba roon ng mga kalakal na patapon nitong mga nakaraang araw? Ang bilis mong makaamoy ng balita. Nag-upgrade ng kagamitan ang pabrikan ng makinarya. May itinapon silang isang batch ng lumang piyesa. May isang broker na si Dayu. Nakuha niya bilang tagapamagitan. Naghahanap siya ngayon ng bibili para maibenta iyon. Si San Dayu. Nagsimula siya sa pagbebenta ng bakal na patapon. Malawak ang koneksyon at malaki ang kapasidad niya. Libu-libong yuan ang inilabas niya para makuha ang batch na iyon. Balak niyang ibenta ito ng doble ang presyo. Pero napakalaki ng dami, hindi kakayanin ng karaniwang mamimili. 2,000. Huwag mong sabihing balak mong kunin iyon. 2,000 yuan iyon, hindi maliit na halaga. Kakasilaban lang sa pasilidad mo ng mga kalakal na patapon. Tito Liu, nagmamadali bang ibenta iyon ni Dayu? Nakakain ng puwang na inuupahan niya ang batch na iyon. Sa bawat araw na hindi niya na ibibenta, nadadagdagan ang renta na binabayaran niya.
Hindi lang ikaw ang nakapansin sa negosyong ito. Nitong 2 araw, si Dayo at si Lauzhao. Alinman ay nagiinuman o nangingisda. Pati si Lauzhao, interesado na rin. Siya na naman. Ilang araw na niyang binabantayan iyon. Pero mababa ang alok ni Lauzhao. Kaya ayaw pumayag ni Dayo. Nagtatalo pa rin sila sa presyo. Tito Liu, madali ba siyang kausapin? Madali kausapin. Lesiu. Mukha siyang pera kung tumingin. Pero may isang bagay. Mas tinitingnan niya ang paninda kaysa sa tao. Kung may maipapakita kang bagay na magugustuhan niya, maaari kanyang paghintayin ng 1 o 2 araw. Sapat na kaya ang ilang baryang tanso na ito bilang tanda ng katapatan? Mukhang maayos pa naman. Gusto mong gawing paunang bayad iyan. Hindi paunang bayad. Pambukas lang ng pinto. Tulungan ninyo po akong makipagkita kay Dayo. Ituring ninyo na po itong pasasalamat ko sa inyo. Mabilis kang dumiskarte, bata. Sige, ipagkikita kita sa kanya. Sige, ipagkikita kita sa kanya. Itutuloy. Sige, ipagkikita kita sa kanya. Maraming salamat po, Tito Liu. Chang'an. Kung talagang kukunin mo ang batch na iyon, at kapos ka sa puhunan, makakahiram ka pa ng kaunti sa akin. Hindi na po kailangan. Ako na ang bahala. Paano mo balak makalikom ng pera? Nasunog na lahat ng pera. Ang natira na lang ay ang ilang bagay na may halaga. Iyong 2 baryang tanso lang. Malaki pa rin ang kulang. Baka pwedeng manghiram sa pamilyang Zhu. Baka pwedeng manghiram sa pamilyang Zhu. Huwag na. Yan. Nasabi ko na. Sarili ko lang ang aasahan ko. Ayoko ng kahit anong pag-aari ng pamilya Zhu. Saan tayo kikita ng pera? Huwag muna tayong magmadali. Puntahan muna natin ang bakanting lote. Tingnan natin mismo kung sulit ba ang tumpok ng bakal na iyon. Pumunta tayo ngayon. Mas maganda ang kargamentong ito kaysa sa inaasahan ko. Tingnan mo ang tubong ito. May ubod na tanso at hindi kinain ng kalawang. Itutuloy. Parang may amoy langis pa sa loob. Matalas ang pang-amoy mo. Kamakailan lang binaklas ang mga kagamitang ito. Hindi pa lubusang natutuyo ang langis. Kapag maayos natin itong binaklas, magiging 3 beses ang halaga ng kargamentong ito. Tayo na lang ang magbubungkal nito. Sino bang nagsabing tayo ang magbubungkal? Hanapin natin si Dayo. May pera at kargamento siya, pero kulang sa koneksyon. Tamang-tama, tayo naman ang may paraan para kumita. Pero ang panig ni Lauzhao. Nakikipag-usap na sila kay Dayo. Ano naman ang dapat ikatakot? Dahil hindi sila magkasundo, nabibigyan tayo ng panahon. Ano ang balak mong gawin? Pumunta tayo kay Dayo. Ipaalam natin sa kanya ang tunay na halaga ng basurang bakal na ito. Paano kung tanungin niya tayo? Ano ang maipapangako nating merkado? Ito na ang garantiya. Hindi ba piyesa lang naman ito? Noon, si Director Zhao. Ang piyesang ito ang hinahanap niya. Noong inaayos ko ang sirang refrigerator na iyon. Napansin ko ito. Kung ganoon, bakit napunta ito sa tambakan ng bakal? May nagtinda ng mga bagay na dapat sana ay winasak. At itinuring na lamang na bakal na pangkalakal. O baka naman may taong hindi ito binigyang halaga. At basta na lang nilinis ang bodega bilang basura. Ibig sabihin, may mga bagay sa tambak na ito na hindi dapat narito. Ibig sabihin, may mga bagay sa tambak na ito na hindi dapat narito. Kapag nasa atin ang gear na ito, may lamang na tayo. Kita tayo bukas kay Dayo. Ang gear na ito ang magiging pambukas ng pinto natin. Kuya Chang'an, ang galing mong dumiskarte. Tara na. Umuwi na tayo at matulog. Bukas, pag-usapan nating mabuti ang lahat kay Dayo. Hindi dapat mapunta sa merkado ang kargamentong ito. Alam ba ni Zhao Guodong? Sa tingin mo ba, walang alam si Director Zhao? Hindi ko alam. Pero pakiramdam ko, siguradong may nakaalam. May taong dala ako para sa iyo. Mag-usap kayo, may aasikasuhin pa ako sa tindahan. Uwi na muna ako. Aalis na po ako. Ikaw ba ang Lin na binanggit ni Tito Liu? Chang'an, magandang araw po, Kuya Dayo. Umupo ka, umupo ka. Ayon kay Tito Liu, may kargamento ka raw at gusto mong makipagtulungan sa akin. Hindi po basta kargamento. Gusto kong mag-alok kay Kuya Dayo ng isang negosyo. Taga-kolekta ka lang ng basurang bakal at makikipagnegosyo ka sa akin. Kakapas lang sa sunog ng bodega mo ng basurang bakal, hindi ba? Ano ang ipang-usap mo? Ano ang ipang-usap mo, itutuloy? Kakapas lang sa sunog ng bodega mo ng basurang bakal, hindi ba? Ano ang ipang-usap mo? Nasunog ang bodega, pero hindi ang utak ko. Sige, pakinggan ko. Iyong lumang kagamitan mula sa pabrika ng makinarya na hawak ni Kuya Dayo. Nasuri ko na. Kung hiwa-hiwalay na ibebenta ang mga piyesang tanso at bakal. Mas kikita tayo ng ganito kumpara sa pagbebenta nito ng buo. 20%. Double. Madali mong sabihin. Bubungkalin at ibebenta ng paisa-isa. Kanino naman ibebenta? May kakilala ka ba?
Kuya Dayo, nabubulok na sa bakanting lote ang mga paninda mo. Magkano ang upa bawat araw? Ikaw na ang nakaalam kung malulugi o kikita ka. Bakit hindi mo subukang maniwala sa akin kahit minsan? Paano ako maniniwala sa iyo? Isa kang maralitang binata. Ano ang maipanggagarantiya mo? Ano ba itong bagay na ito? Hinukay ko sa tambak ng kalakal sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Itutuloy. Ano ba itong bagay na ito? Hinukay ko sa tambak ng kalakal sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ang mga kalakal ni Kuya Dayo. Hindi lang basta bakal na kalakal. Ang ganitong lumang piyesa sa loob. Kahit isang gear lang, maibibenta sa ganitong halaga. Saan mo ito hinukay? Bakit hindi ko pa ito nakita? Kahit nakita ko, inakala ko lang na bakal o tanso na kalakal. Kuya Dayo, hindi ako narito para lokohin ka. Isipin mo kung ilang ulit ang itataas ng halaga ng tambak na iyan. Ilang ulit na mas malaki ang kikitain mo. Makakapunta ka ba bukas para magbaklas? Kaya. Ikaw na sa mga kagamitan. Ako ang hihiram. Ikaw na sa mga tao. Ako ang maghahanap. Huwag ka nang mag-alala sa pagbabaklas ng mga piyesa. Maglabas ka lang ng pera. 20 sa iyo, 80 sa akin. CJ. Deal. Narinig ko ang tungkol sa pagkasunog ng junkyard mo. Si Zhao ang gumawa, hindi ba? Si Zhao ang gumawa, hindi ba? Itutuloy. Narinig ko ang tungkol sa pagkasunog ng junkyard mo. Si Zhao ang gumawa, hindi ba? 3 araw akong nakipag-inuman kay Zhao. Alam ko kung anong klaseng tao siya. Kapag hindi ko ibinenta sa kanya ang mga kalakal na ito, tiyak na maghihinanakit siya. Tinanggap mo ang trabahong ito, kaya katapat ka na niya. Matagal na akong katapat niya. Hindi na masama kung madagdagan pa. Bata, may tapang ka rin. CJ, bukas ng madaling araw, magkita tayo sa bakanting lote. Nga pala, niyaya ako ni Zhao mangisda mamayang hapon. Tinanggihan ko. Matalino ka talaga, Chang'an. Hindi ba't napakadali niyang pumayag? Napakadali. May sariling binabalak iyan. Tutulungan natin siyang kumita. At tayo pa ang sasalo sa gulo niya kay Zhao. Magpapasarap lang siya sa buhay. Kung ganoon, ano ang sinabi niya sa huli? Ano ang ibig niyang sabihin nang banggitin niya ang trabahong kay Zhao? Ibig sabihin, ipinasa niya sa atin ang problema. Sa kanya pa rin ang mga kalakal at 80% ng kita ang kukunin niya. Kung manggulo si Zhao, ako ang haharapin niya. Pero pumayag ka pa rin. Itutuloy. Kung manggulo si Zhao, ako ang haharapin niya. Hindi siya. Sandali. Pero pumayag ka pa rin. 20 sa iyo, 80 sa kanya. Tayo ang nagbabanat ng buto para sa mumo. Sino ang nagsabing mumo lang ang mapapala natin? 20 sa iyo, 80 sa kanya. Pera niya ang puhunan sa mga kalakal. Ako naman, binabayaran para sa mga koneksyon ko. Pag natapos ang transaksyong ito, hindi na lang si Sondayo ang makakakilala sa akin. Malaking tulong sa atin ang bagay na ito. Kuya Chang'an, lumalayo ang iniisip mo. Hindi naman sa malayo ako mag-isip. Napipilitan lang ako. Kuya Chang'an. Hindi ka pa natutulog. Hindi ako makatulog. Nagkukwenta ng mga bayarin. Ano ba iyan? Mapanang pagkakaayos ng mga kalakal sa bodega ng basura. Mga piyesang tanso. Tiningnan ko na ang buong lugar kahapon. May ideya na ako sa mga presyo. Natatandaan mo pa rin ang ganoon kaliwanag. Sa trabahong ito, kung hindi mo kabisado ang mga paninda, paano ka kikita? Itutuloy. Dumating ka na. Akala ko abutin kayo ng tanghali bago magising. Kuya Dayo, ang aga ninyo. Hindi ako makatulog. Baka tumakas kayo. Magaling ka palang magtrabaho gamit ang kamay. Nahasa ko na ito sa pagtitinda ng kalakal na basura. Kuya Dayo, magsisimula na ako. Sige, baklasin mo. Babantayan ko. May halaga rin pala ang bagay na ito. Tubong may tansong ubod. Purong tanso ang nasa loob. Umaabot ito sa ganitong presyo kada kalahating kilo. Ituloy mo. Talagang may halaga ang bagay na ito. Itutuloy. Hoy, sino ang nag-utos sa inyong magbaklas dito?
Tumango si Sondayu. Sondayu. Sino ba siya para masunod? Pag-aari ni Laos Hao ang lupang ito. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ako ang umuupa sa lupang ito. Sa iyo ang lupa, pero kay Laos Hao ang mga materyales. Sabi ni Kuya Zhao, binili na niya ang buong kargamento sa halagang 3,000. Kung sino ang gagalaw, siya ang mananagot. Binili na raw ni Laos Hao. Nagbayad na ba siya? May pinirmahan na bang kontrata? Tama na ang daldal mo. Ibalik ninyo ang lahat ng ibinaklas ninyo. Lumayas kayo agad. Kayo ang inutusan ni Laos Hao. Magkano ang bayad sa inyo ni Laos Hao? Ano ang pakialam mo? Binigyan niya kayo ng 20. 30. Pinapunta lang kayo para manakot ng tao. Sapat lang para sa 2 kainan. Ulitin mo nga. Ulitin mo nga. Itutuloy. Ulitin mo nga. Nasunog ang bodega ng basura ko. Gumuho ang buong silungan. Naging abo ang pera ko. Wala na akong natira. Pero ito na lang ang ikinabubuhay ko. Sino ang gagalaw sa kargamentong ito? Ibig sabihin, puputulin ninyo ang kabuhayan ko. Puputulin ninyo ang kabuhayan ko. Kung sino ang gumawa nito, lalabanan ko hanggang kamatayan. Tara na, tara na. Nababaliw na ang batang iyon. Maghintay ka. Ikaw, bata, hindi ka ba natatakot mamatay? Sandali. Ang batang iyon. Nakahanap na naman siya ng paraan para kumita. Gaano nakatagal mula nang masunog ang dati niyang bodega ng basura? 1 buwan. 1 buwan. Matagal-tagal na rin. Noong bata pa ako. Noon pa lang nagbubukas ang pabrika ng makinarya. Kalahati ng mga tao sa paggawaan ay umalis. Mag-isa akong nagkakabit ng mga tornilyo sa makina. Buong magdamag akong nagtrabaho. Talagang matapang ang batang iyon. Ang batang iyon, talagang matapang. Itutuloy. Noong bata pa ako. Noon pa lang nagbubukas ang pabrika ng makinarya. Kalahati ng mga tao sa paggawaan ay umalis. Mag-isa akong nagkakabit ng mga tornilyo sa makina. Buong magdamag akong nagtrabaho. Ang batang iyon, talagang matapang. Nga. Bakit parang pamilyar sa akin ang kargamentong iyon? Tingnan mo ang tubong iyon, bilog ang hiwa sa dulo. Sa pabrika lang natin ginagamit ang ganitong sukat. Bakit narito ang mga materyales na idineklarang basura? Director Chu, ilang taon ka nang nagtatrabaho para sa akin? 23 taon. Alam mo kung anong ugali ko. May mga bagay na ayokong sabihin ng harapan. Pero huwag ka namang sumobra. Impossible po, Director. Ako, hindi mo pa ba ako kilala? Kahit bigyan mo pa ako ng 10 tapang. Hindi ko pa rin mangangahasang gawin iyon. Umalis na tayo. Ano nga ulit ang pangalan ng batang iyon? Hindi ko alam, Direktor. Isa lang siyang taga-kolekta ng basura. Sino ba ang mag-aabalang magtanong tungkol sa kanya? Laoli, si Zhang Defu mula sa Departamento ng Supply. Malapit ba kayo nitong mga nakaraan ni Dayo? Itutuloy. Isa lang siyang taga-kolekta ng basura. Sino ba ang mag-aabalang magtanong tungkol sa kanya? Laoli, si Zhang Defu mula sa Departamento ng Supply. Malapit ba kayo nitong mga nakaraan ni Dayo? Araw-araw kang nasa pabrika, kaya mas alam mo iyan kaysa sa akin. Parang 2 beses pa lang silang kumain ng magkasama. Bakit ka narito? Hindi ba sinabi kong huwag kang pumunta rito? Pupuntahan ko ang tatay ko. Ano naman? Ano ba talaga ang pakay mo? Hihiram sana ako ng pera. Hihiram ka na naman ng pera. Noong 1 buwan lang, binigyan na kita ng 500. Ano bang mabibili sa 500? Naubos agad sa pagkain at inumin. Wala akong pera. Tatay, ilang dekada ka nang nagmamaneho para kay Director Chu. Iyon lang ba ang ibinibigay niyang sahod sa iyo bawat buwan? Iyon lang. Hindi ka man lang ba makaisip ng paraan? May gana ka pang magsalita. Tungkol sa kalokohang ginawa mo noong nakaraan. Pinagsabihan ka ng madiin ni Director Chu ngayon. Pinagsabihan. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin, itutuloy? Tungkol sa kalokohang ginawa mo noong nakaraan. Pinagsabihan ka ng madiin ni Director Chu ngayon. Pinagsabihan. Ano ang ibig mong sabihin? Nadaanan niya kanina ang tambak na kalakal sa bodega. Nakilala niya agad iyon. Mga materyales pala iyon ng pabrika. Halos sinabi na niya ng harapan. Pinaghihinalaan ka na niya. Kung ganoon, sabihin mo, mahahanap ba niya ang bakas hanggang sa akin? Kapag nahuli ka, deserve mo iyon. Tatay, ikaw na lang ang meron ako ngayon. Tulungan mo naman ako. Wala akong kakayahang alagaan ka. CJ, kung ganoon, aalis na ako. Pero, tatay, pag-isipan mong mabuti. Kapag lumabas ako at nalasing ng todo, at hindi sinasadyang may nakausap, at nasabi kong anak mo ako. Kapag nalaman iyon ng tigre mong asawa, magkakagulo ang buong mundo. Nangangahas ka.
Ano ba ang hindi ko kayang pangahasan? Pero hindi ba ang asawa mo ang pinakakinatatakutan mo? Paano kung malaman niyang may anak kang tulad ko? Gusto mo ng pera? Siyempre naman. Wala akong pera sa ngayon. Pero may isang bagay. Kapag natapos mo ito, hindi ka magkukulang sa pera. Ano iyon? Takot ka ba sa gulo? Itutuloy. Takot ka ba sa gulo? Ang taong tulad ko. Isinilang para maghanap ng gulo. 20 taon na ang nakalipas, nawala ng anak si Zhao Guodong. 3 taong gulang pa lang nang mawala. May pulang marka ng kapanganakan sa braso. Gusto mong magpanggap akong anak niya. May marka ng kapanganakan ang batang amo sa braso. Maghanap ka ng taong gagayahin ito ng eksakto. Ilang taon nang hinahanap ni Direktor Zhao ang anak niya. Kailangan mo lang ayusin ang kwento. Paano kung mabuko tayo? Kapag nabuko, ituro mo sa akin ang lahat. Matagal na kaming magkaibigan ni Direktor Zhao. CJ, ako na ang bahala. Tatay, tungkol sa marka ng kapanganakan, paano natin gagawin? Anong marka? Pinainit ko ang sipit hanggang mamula at idiniin ko rito. Masakit ng kaunti, pero mas mukhang tunay kaysa sa totoo. Sa kaliwang braso o sa kanan? Sa kaliwang braso. Tatay, talagang ginawa mo pa. Itutuloy. 406, 407, 408, 409. Kuya Chang'an. 500 ang kinita natin ngayong linggo. 500 agad. Kuya Sun, pambili pa lang ito ng tubong tanso. Hindi pa natin na ibibenta ang mga piyesa. Hintayin nating madisassemble at mapaghiwa-hiwalay ang lahat. Ang 80% mo, siguradong magiging 3 beses pa. Chang'an, huwag ka nang umalis mamayang gabi. Ako na ang manlilibre sa inyo. Sa maliit na kainan sa kanto, mag-order tayo ng 2 masarap na putahe. CJ, susundin ko si Kuya Sun. Dati, minamaliit ko ang pagkolekta ng sirang bakal. Binuksan mo ang mga mata ko. Mas mahusay talagang makahanap ng scrap si Kuya Sun. Ayos. May mararating ka, bata. Sabi kahapon ng bumibili ng tanso, maganda raw ang kargamentong ito. Tinanong niya kung may natitira pa tayo. Meron. Pagkatapos disassemble ang lahat, may isang kargamento pa. Trabaho iyon ni Kuya Sun. Hindi ninyo napigilan. Kuya Zhao, parang nabaliw na ang batang iyon. Kahit itinutok na ang bakal na tubo sa dibdib niya, hindi pa rin umatras. Sinabi niyang kapag hinarangan ang kabuhayan niya, makikipaglaban siya hanggang kamatayan. Kayong 2 matandang amo. Hindi ninyo kayang talunin ang mabahong batang iyon. Hindi ganoon, Kuya Zhao. Walang pakialam sa buhay ang batang iyon. Hindi sulit makipagsapalaran ng buhay laban sa kanya. Itutuloy. Walang pakialam sa buhay ang batang iyon. Hindi sulit makipagsapalaran ng buhay laban sa kanya. Mag-isa man siya, hindi siya natatakot mamatay. Kung ganoon, ibang paraan ang gamitin natin. Kung kanino niya ibinebenta ang kargamento, siya ang puntiryahin ninyo. Hanapin ang mga bumibili. Sabihin ninyo sa kanila na sa susunod, timbangin nilang mabuti ang kargamento ni Chang'an. Timbangin muna nila ang sarili nilang timbangan. Kumusta? Kamukha ba? Masakit pa ba? Pasensya na, matagal na itong hindi masakit. Tatay, ikwento ninyo sa akin. Ang anak ni Direktor Zhao. Ano ang nangyari nang mawala siya? 20 taon na ang nakalipas sa isang pista sa templo. Isinama siya ng nanay niya sa pista sa templo. Sobrang dami ng tao. Paglingon niya, wala na ang bata. Magdamag siyang naghanap pero hindi niya nakita. Pagkaraan, nagkasakit siya. Makalipas ang wala pang 2 taon, pumanaw siya. Kaya mula noon, mag-isa na si Zhao Guodong. Pagkamatay ng nanay niya, inilaan na niya ang buong sarili niya sa pabrika. Taon-taon tuwing bagong taon. Mag-isa siyang tumitingin sa larawang iyon sa silid aklatan. Pagkatapos, ikinukulong niya ulit ito. Alam mo ba kung ano ang mga nakagawian ng anak niya? Ano ang kinakain niya at ano ang ayaw niya? Ano ang kinatatakutan niya at ano ang hindi? 3 taong gulang pa lang siya nang mawala. Pero may isang bagay na talagang dapat mong tandaan. Hindi kumakain ng sibuyas ang batang amo. Usbong ng bawang. May isang beses na pinatuloy ako ni Direktor Zhao sa bahay para kumain. May ginisang usbong ng bawang na may itlog sa mesa. Kumuha si Direktor Zhao ng isang subo. At inilagay iyon sa mangkok ng batang amo. Pagkakain ng batang amo, bigla siyang inallergy. Bumula ang bibig niya. Labis na natakot si Direktor Zhao. Hindi ka kumakain ng usbong ng bawang. Napakapihi ka naman ng batang amo. Sige, tatandaan ko. Tatay, ayos na ang lahat. Mula ngayon, mamumuhay ka na ng maayos kasama ko. Direktor, saan po tayo pupunta? Pumunta tayo roon at tingnan natin. Dito ka maghintay. Marumi roon.
Sasamahan ko po kayo. Hindi na kailangan. Iparada mo ang sasakyan sa ilalim ng puno para mas malamig. Ipagpapatuloy. Ikaw ang nagkakalas ng mga piyesang ito. Ako. Maaari ko bang tingnan ang laman ng supot na iyon? Ito. Saan galing ang mga gear na ito? Kinuha ko ang mga ito mula sa tambak ng kalat. Pamilyar ka ba sa piyesang ito? Kilala ko si Director Zhao. Hinanap niya ako kalahating taon na ang nakalipas. Bumili siya noon ng isang lumang refrigerator. Nasa loob mismo ng refrigerator ang piyesang ito. Magaling ka, bata. Matapang ka. Matagal mo nang kinakalkal ang mga kalat mula sa pabrika ko. Mga gamit ni Dayo ang kinakalas ko. Lumabas ang mga piyesang ito mula sa pabrika ninyo. Ilang kamay na ang dinaanan bago nakarating dito. Kung sisiyasatin ninyo ito, hindi ako ang dapat ninyong hanapin. Hindi ako ang dapat ninyong hanapin. Ipagpapatuloy. Diretso kang magsalita, G. Ano ang balak mong gawin sa mga gear na ito? Matagal na po kitang hinihintay. Alam kong babalik po kayo. Director Zhao, para hanapin ako. Marunong ka sa mga ito. Alam mo ba ang ginagawa mo? Bakit? Ang birthmark na iyan. Ikaw si Lele. Hindi ako si Lele. Ako si Chang'an. Ang birthmark sa braso mo. Eksaktong kapareho ng sa anak ko. Ikaw ang nawala noong 3 taong gulang ka, tama ba? Ang pamilyang Lin na nagpalaki sa iyo, apelyido mo rin ang Lin. Direktor Zhao, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Isa lang po akong nangangalakal ng kalat. Simula pagkabata, mayroon na ako ng birthmark na ito. Wala itong kinalaman sa inyo. Patingin ulit sa akin. Director Zhao. Ipagpapatuloy. Isa lang po akong nangangalakal ng kalat. Simula pagkabata, mayroon na ako ng birthmark na ito. Wala itong kinalaman sa inyo. Patingin ulit sa akin. Director Zhao. Noong huli po akong pumunta sa inyo. Wala po kayong oras na makipagkita sa akin. Ngayon, dahil sa isang piyesa, kayo mismo ang nagpunta rito. Pero nauwi na naman sa pagkilala sa pamilya. Kung gusto ninyong bawiin ang mga gear na ito, pag-usapan natin ang presyo batay sa halaga sa merkado. Kung gusto ninyong kilalanin ako bilang anak, maling tao po ang hinahanap ninyo. Dinalaw na ninyo ako noon. Kung gusto ninyong makipagnegosyo, pag-usapan natin ang negosyo. Kung wala na po kayong ibang pakay, may trabaho pa po ako. Sige, pag-usapan natin ang negosyo. Bibilhin ko lahat ng piyesang hawak mo. Ikaw ang magbigay ng presyo. Pero may kondisyon ako. Ano ang kondisyon? Sumama ka sa akin at kumain tayo sa bahay. Itutuloy. Ikaw ang magtakda ng presyo. Pero may isa akong kondisyon. Ano ang kondisyon? Sumama ka sa akin at kumain tayo sa bahay. Sa hapag natin pag-usapan ang presyo at pirmahan ang kontrata. Kung walang kainan, walang usapang negosyo. Itago mo na ang mga piyesa. Hindi ko na itatanong pa kung saan galing ang kargamento ng bakal. Pero hindi mo rin maibebenta ang mga hawak mong paninda. Ikaw ang mamili. Isang kainan lang naman. Sige, sasama ako sa iyo. Pero hindi ako makikipagkamag-anak. Pupunta lang ako para makipagnegosyo. Naku, patay tayo. Tatay. Tatay. Itutuloy. Tatay. Makasalanan ang anak mong ito. Nahuli ng dating ang anak mo. Tatay. 20 taon kitang hinanap, tatay. Ngayon, sa wakas, natagpuan na rin kita. Kamukha nga niya. Kamukhang kamukha. Ano ba ang nangyayari? Direktor, sinasabi ng batang ito na anak ninyo siya. May marka rin siya sa braso. Eksaktong kapareho ng sa batang amo.
Kayong dalawa. Paano nagkaroon ng dalawa? Tatay, anak ninyo ako. Tingnan ninyo ang marka sa braso ko. Pumasok kayong lahat. Sabay-sabay tayong pumasok at kumain. Alam ko nang hindi ako dapat pumayag. Itutuloy. Tatay, makasalanan ang anak mong ito. Siguradong matindi ang pinagdaanan ninyo sa paghahanap sa akin sa loob ng 20 taon. Ano ang pangalan mo? Ako, si Jinbu. Sino ang nagbigay sa iyo ng pangalang iyan? Ang umampon sa akin. Ilang taon ka nang nalaman na ampon ka? Bata pa lang, alam ko na. Sinabi iyon sa akin ng umampon sa akin. Ano ang sinabi niya sa iyo? Sabi niya, natagpuan daw niya ako sa pista noong 3 taong gulang ako. Nakasuot ako ng maliit na asul na jacket. May nakataliring pulang lubid sa pulsuhan ko. Pulang lubid. Sabi ng umampon sa akin, mahigpit daw kung hinawakan ang lubid na iyon. Kahit pilitin daw nila, hindi nila ito mahila mula sa kamay ko. Ikaw naman, naaalala mo pa ba ang mga nangyari noong bata ka? Sinabi ko na sa iyo. Ako si Chang'an. Pumunta ako para makipagnegosyo. Kailangan mo ba ng mga gear? Hindi, ibabalik ko na lang. Huwag kang magmadali. Dahan-dahan lang. Huwag kang magmadali. Dahan-dahan lang. Itutuloy. Tikman mo nga ito. Tatay, mula pagkabata ay hindi ako pwedeng kumain ng bawang. Nakalimutan mo na. Hindi ka kumakain ng bawang. Mula pagkabata, hindi ako makakain ng dahon ng bawang. Sumasama ang pakiramdam ko kapag nakakakain ako. Chang'an, tikman mo rin. Kahit ano, kinakain ko. Sanay ka na kasi. Basta nakakabusog ang pagkain sa bahay ng mga Lin, ayos na iyon. Wala akong karapatang mamili. Lel, marami kang tiniis. Tatay, natagpuan ko rin kayo. Sulit na ang lahat ng paghihirap ko sa loob ng 20 taon. Lel, 20 taon kitang hinanap, anak. Tatay, walang utang na loob na anak. Nahuli lang ang anak mo. Itutuloy. Tatay, walang utang na loob na anak. Nahuli lang ang anak mo. Hindi siya dapat pumunta. Bakit ko aasahang kikilalanin niya ako, Divi? Si Yaolin. Ipinag-utos iyon ng direktor. Bukas ng alas 9 ng umaga. Pipirma tayo ng kontrata sa opisina ng pabrika ng makinarya. Tungkol sa mga gear. Sabi ng direktor, sundin natin ang presyong sinabi mo. Naiintindihan ko. Siguradong darating ako sa oras bukas. Ang tanga talagang batang ito. Akala talaga niya kaya niyang kumapit sa direktor. Hindi pwedeng umasa sa tatay. Kailangan pa ring umasa sa sarili. Itutuloy. Pumasok ka. Dumating na kayo. Maupo kayo. Tingnan mo. Bilhin mo sa presyong sinabi mo kahapon. Akin na lahat ng gear. Itong load. Wala akong pwedeng itira kahit isang piyesa ng gear. Director Zhao. Nagkakalas ako ng mga materyales. Umaasa ako sa ilang piyesang ito para mabuhay. Kung haharangin mo ang daang ito, hindi ko na magagawa ang trabahong ito. Kung gayon, ano ang tingin mong dapat kong gawin? Bibilhin ko muna ang mga piyesang makukuha ninyo. Ang mga ayaw ninyo, ako na ang bahalang magproseso. Sige, susundin ko ang sinabi mo. Maaari na tayong magsimulang maghatid bukas. Dalhin mo rito ang mga gear bukas ng umaga. Magpapa-inspeksyon ako ng mga paninda. Sige, mauuna na ako. Chang'an. Itutuloy. Chang'an. Pasensya na po sa nangyari kahapon. Huwag ka nang humingi ng tawad, Direktor Zhao. Nakita na po ninyo ang anak ninyo. Binabati ko po kayo. 20 taon kong hinanap ang anak ko. Nakita kong pareho kayong may marka ng kapanganakan. Magulo ang isip ko. Huwag mo nang dibdibin. Hindi nito maapektuhan ang negosyo nating dalawa. Sana maging maayos ang pakikipagtulungan natin. Masaya akong nakipagtulungan sa iyo. Si Yaolin. Sandali lang. May gusto akong sabihin, pero hindi ko alam kung dapat ko ba.
Kung ganoon, huwag mo nang sabihin. Nakilala ng direktor kahapon ang anak niya. Hindi ka masaya sa kalooban mo, ano? Pero sasabihin ko sa iyo. Kung gusto mong, Uncle Lee, pakikipagnegosyo lang ang ugnayan namin ni Direktor Zhao. Kung sino man ang anak niya, wala akong pakialam. Tama nga pala. Kung sa tingin mo ay may problema kay Sang Jinbu, sabihin mo kay Direktor Zhao. Walang saysay na sa akin mo sabihin. Itutuloy. Malapit na tayong matapos. Kumain muna tayo. Maghapon tayong nagtrabaho na parang kalabaw. Kapag natapos ng baklasin ni Chang'an ang loting ito, ano ang balak mong gawin? Anong ibig mong sabihin, Kuya Sun? Ang ibig kong sabihin ay, magaling ka sa trabaho at maaasahan din ang mga tao mo. Kapag may malalaking order ulit, magtutulungan pa rin tayo. May iba pa akong materyales, Chang'an. Hindi iyon sa akin. Pero may kilala akong tao. Sa bandang kanluran ng lungsod, may isang nagsarang pabrika ng makinaryang pang-agrikultura. Iniwan doon ang lahat ng hindi nagamit. Nabubulok na roon ng ilang taon pero walang kumukuha. 5 beses na mas malaki ang pabrikang iyon kaysa sa kargamentong binabaklas mo. Ilang dosenang dekuryenteng makina pa lang iyon. Makakakuha ka ng ilang toneladang kawad na tanso. Kung ganoon, bakit walang kumukuha? Una, malayo ang pabrikang iyon. Hindi maayos ang daan. Ikalawa, sobrang luma na ng mga kagamitan doon. Hindi pinapansin ng mga karaniwang nagkakalas ng bakal ang ganoong bagay. Ayaw nilang mag-aksaya ng oras at pagod. Kuya Sun, tulungan mo kaming makipag-ugnayan sa kanila. Talaga bang gusto mong kunin iyon? Gusto ko. CJ, alam kong may tapang ka, bata. Babalik ako at kakausapin ko sila. Naibaba ko na ang presyo. Pag-usapan na lang natin ang hachian. Ipagpapatuloy. 5 beses na mas malaki ang pabrika ng makinaryang pang-agrikultura kaysa rito. Kaya ba nating dalawa itong baklasin? Kung hindi sapat ang dalawa, mag-hire tayo ng iba. Maglalagay ako ng patalastas para sa mga trabahador sa tapat ng junk shop. Kakastart mo palang ilang araw ang nakalipas. Iniisip mo nang maging boss. Kung hindi tayo kukuha ng tao, paano tayo kikita ng malaki? Kahit gaano kabilis ang mga kamay nating dalawa. Ganito lang karami ang mababaklas natin sa isang araw. Kung gusto nating lumago, kailangan natin ng mga tao. Ano ang isinusulat mo? Mga kondisyon sa pagkuha ng trabahador. Masipag at hindi takot sa hirap. Maliksi ang mga kamay at paa. Hindi nandaraya, hindi tamad at buwanan ang sahod. Mukhang maayos naman ang pagkakasulat mo. Hindi pwedeng puro kakayahan lang ang ilagay. CJ, maghintay ka. Bukas, may pupunta para basahin ang patalastas. Kuya Chang'an, sa tingin mo, kaya nating palakihin ang negosyo? Kaya. Siguradong kaya. Siguradong kaya. Ipagpapatuloy. Naghahanap ng trabahador. Kahit mga sirang bakal ang kinokolekta, kumukuha pa rin ang tao. Chang'an, mukhang magiging boss ka na. Boss. Ang pagkuha mo ng mga trabahador. Pagkuha. May alam ka ba sa trabahong ito? Hindi pa ako nakapagtrabaho sa junk shop. Pero nakapagtrabaho na ako sa pagbubuhat at paghahatid. Nakapagbuhat na ako ng mga sako sa pantalan. Malakas ako at hindi maselan sa dumi. Subukan mo ako. Ilipat mo ang bakal na iyan sa lalagyan ng tricycle. Tingnan ko. Ano nga ang pangalan mo? Tinatawag ako ng lahat na Erzuzi. Liu Dazhu ang tunay kong pangalan. Erzuzi, pumasok ka bukas ng alas 6 ng umaga. 80 sentimo bawat araw. May isang tanghalian. Boss, sisipagan ko po talaga. Ipagpapatuloy. Pumasok bukas ng alas 6 ng umaga. 80 sentimo bawat araw. May isang tanghalian. Sisipagan ko po talaga. Boss. Papasok ako bukas sa tamang oras. 80 sentimo bawat araw. 20 sentimo na mas mataas kaysa sa pagbubuhat ng sako sa pantalan. Mabigat ang trabaho. Hindi natin pwedeng pagkaitan ng tamang bayad ang mga tao. Talaga bang balak mong palakihin ang junk shop? Dati, tayong dalawa lang. At paunti-unti lang ang ginagawa natin. Ngayon, may paraan na tayo. Kaya dapat samantalahin natin ang pagkakataon habang mainit pa ang bakal. Tikman mo po ito. Ipinahanda ko ito sa kusina. Jinbu.
Kumusta ang trabaho mo sa pabrika nitong mga nakaraan? May gusto ka bang pag-aralan? Tatay, gusto kong mag-aral ng pamamahala. Kapag ipinagkatiwala ninyo sa akin ang pabrika balang araw, hindi ko naman kayo bibigyan, di ba? Pamamahala. Hindi ka pa nga nakapunta sa pagawaan. Pero gusto mo nang tumalon agad sa tuktok. Tama ang sinabi ni tatay. Bukas mismo pupunta ako sa pagawaan. At magsisimula ako sa pinakamababang posisyon. Kuya Lee, pumasok ka at kumain muna. Itutuloy. Hindi ka pa nga nakapunta sa pagawaan. Pero gusto mo nang tumalon agad sa tuktok. Tama ang sinabi ni tatay. Bukas mismo pupunta ako sa pagawaan. At magsisimula ako sa pinakamababang posisyon. Kuya Lee, pumasok ka at kumain muna. Hindi na. Kumain na ako, Direktor. Bukas mismo pupunta ako sa pagawaan para magulat. Huwag kayong mag-alala. Kuya Triu, si Chang'an na batang iyon, ay kumuha na naman kamakailan ng isang tao. At pinalawak pa ang bodega ng bakal na pinagkakakitaan niya. Aba! Saan niya nakuha ang pera? Noong nakaraan, sumama siya kay Dayo at nakagawa sila ng malaking transaksyon. Narinig ko na kamakailan ay muli namang ipinasa ni Dayo sa kanya ang trabaho mula sa pabrika ng makinaryang pang-agrikultura. Si Dayo talagang parang damong sumusunod sa ihip ng hangin. 3 araw ko siyang nilibre ng alak. Pagkatapos, ibinigay niya lahat ng trabaho kay Chang'an. Kuya Triu, gusto mo ba ang kargamento mula sa pabrika ng makinaryang pang-agrikultura? Paano ko tatanggihan? Malaki ang trabaho mula sa pabrika. Pero kayang-kaya ba ng isang batang si Chang'an ang ganoon kalaking trabaho? Pumunta ka at alamin mo kung kanino talaga ang lupa ng pabrika. Nang magsara ang pabrika, paano nabayaran ang mga utang nito? Malaki ang trabaho mula sa pabrika ng makinaryang pang-agrikultura. Itutuloy. Malaki ang trabaho mula sa pabrika ng makinaryang pang-agrikultura. Pero kayang-kaya ba ng isang batang si Chang'an ang ganoon kalaking trabaho? Pumunta ka at alamin mo kung kanino talaga ang lupa ng pabrika. Nang magsara ang pabrika, paano nabayaran ang mga utang nito? Kuya Triu, bakit mo pa imbestigahan iyon? Kapag nalaman natin ang buong katotohanan, mapapakinabangan natin siya. At mapipilitang isauli ang lahat ng nakuha niya. Chang'an, matigas ang ulo mo, ano? Tingnan natin kung hanggang kailan ka makapagtitiis. Huwag mong maliitin ang lugar na ito. Lahat ng nasa loob ay parang kayamanang nakabaon. Ito na ang buong lugar. Mas marami pa pala ang kagamitan dito kaysa sa inaakala ko. Tanso. Boss. Kapag binaklas ang bagay na ito, malaki ang kikitain natin, tama. Itutuloy. Tanso. Boss. Kapag binaklas ang bagay na ito, malaki ang kikitain natin, tama. Hindi lang tanso. Tingnan mo ang base nito. Cast iron ito. Mas mahal pa sa tanso. Chang'an, kung tatanggapin mo ang trabahong ito, hahatian kita ng patas, kalahati sa iyo at kalahati sa akin. Kuya Sun, ang laki ng ibinibigay mong pabor. Noong nakaraan, ikaw ang kumuha ng 80% sa kargamento ni Chang'an. Kaya malaki na ang ibinaba ko ngayon. Noong nakaraan, ikaw ang naglabas ng puhunan. Ako naman ang nagpagod. Kunin ninyo ang 80%. Karapat-dapat naman po kayo. Kung kalahati-kalahati, kalahati-kalahati na. Bata, talagang marunong ka ng magkwenta ng kita. Yan, tandaan mo ito. May 32 makina sa talaan ng pabrika ng makinaryang pang-agrikultura. Naghahanap ako ng mga manggagawa. Kaya ko ito. Kapag natapos natin ang transaksyong ito, magkakaroon na tayo ng puhunan para sa mas malaking negosyo. Ano sa tingin mo, kamukha ba ako ng mga manggagawa sa pabrika? Itutuloy. Ano sa tingin mo, kamukha ba ako ng mga manggagawa sa pabrika? Bagong-bago ang uniformeng ito. Ako na ang kukuha sa bodega. Pumunta ka sa pagawaan ngayon at matuto kay Maestro Wang. Siya ang pinakamahusay na mekaniko sa pabrika. Mag-aral kang mabuti. Opo, tatay. Huwag kayong mag-alala. Siguradong mag-aaral akong mabuti. Magandang araw po, Tito Lee. Hello, Maestro Wang. Ako si Director Chu. May isang binatang pumunta sa pagawaan para hanapin ka ngayon. Ang pangalan niya ay Jinbu. Maestro Wang, ano ang ginagawa mo? Lumayo ka sa makinang panlade. Baka tamaan ka ng mga tipak ng bakal. Iyong Maestro Wang. Pinapunta ako ni Director Chu para matuto ng teknikal na trabaho sa inyo. Matuto ng teknikal na trabaho.
Hindi pwedeng magtrabaho sa ganitong malinis na damit. Kung ganoon, magpapalit ako bukas. Umuwi ka na. Mainit dito sa pagawaan. At matapang din ang amoy ng langis. Huwag ka nang magtagal. Anong klaseng kalokohan ito? Itutuloy. Ay. Boss Lin, bakit kayo pa ang nagtatrabaho ng sarili ninyo? Dumating na si Kuya Sun. Sabi ko sa iyo, Chang'an. May hawak ka na ngayong 7 o 8 empleyado. Pero ikaw pa rin mismo ang yumuyuko at nagtatrabaho. Nakakahiya naman sa akin bilang boss. Talagang hindi ako mapakali. Bakit, Kuya Sun, sa tingin mo ba hindi ako dapat nagtatrabaho? Nako, iba na ang katayuan mo ngayon. Gusto mo bang dagdagan ko ang sweldo mo? Tama ang sinabi ni Kuya Sun. Boss, magpahinga muna po kayo. Kami na ang bahala sa trabahong ito. Kuya Sun, kung tingin mong hindi sapat ang dating mo, ikaw ang gumawa. Ako na. Sige, ikaw ang gumawa. Dodoblehin ko ang sweldo mo. Hindi. Hindi ko naman kayang gawin yan. Kailangan pa talagang si Boss Lin ang gumawa. Sige na. Ang galing mo. Wala akong maisagot sa iyo. Chang'an. Saan mo nahanap ang taong ito? Talagang mahusay siya. Sana'y magbuhat ng mabibigat na kargamento. Malakas ang katawan niya. At tapat din siya. Matalas talaga ang mata mo. Director Chu. Itutuloy. Kung may ganitong tao ako sa ilalim ko, mas mapapanatag ako. Kuya Sun, ikaw na mismo ang maghanap ng mga tao. Huwag mong pakialaman ang mga tauhan ko. CJ, hindi ko gagalawin ang mga tauhan mo. Boss, halos tapos na ang usapan ko sa bumibili. Ganoon kabilis. Trabaho ko ito. Kailan ba ako nagpabukas ng gawain? CJ, bukas na maihahatid at maisasakay ang mga kargamento. Kapatid, iyan ang tamang paraan. Bantayan mo ang bahagi ng pabrika ng makinaryang pang-agrikultura. Ako na ang makikipag-usap sa kabilang panig. Matigas ang magkabilang panig. Maraming salamat, Kuya Sun. Chang'an, sa totoo lang. Sa bilis ng pag-unlad mo ngayon, mas mabilis pa ito kaysa sa inaakala ko. Galingan mo. Mag-ingat ka sa pag-uwi, Kuya Sun. Kuya Chang'an, pagod ka na ba? Magpahinga ka muna. Hindi ako pagod. Kapag may lakas ang loob, hindi mapapagod ang katawan. Kapag natapos na ang isang ito, susunod naman ang isa. Mga gamit. Mga paninda. Iyon bang kargamento mula sa amo sa kabisera ng lalawigan? Mag-ingat kayo sa daan. Huwag ninyong mabangga o magasgas. Itutuloy. Iyon bang kargamento mula sa amo sa kabisera ng lalawigan? Mag-ingat kayo sa daan. Huwag ninyong mabangga o magasgas. Huwag kayong mag-alala, amo. Ako mismo ang sasama sa paghahatid. Kakatawag lang ni Kuya Sun. May pabrika ng kemikal sa timog na ipasasara at ipagigiba. Tinatanong niya kung tatanggapin natin ang trabaho. Ang mga trabahong ipinakikilala ni Kuya Sun ay siguradong malaki ang kita. Parami ang mga trabahong tinatanggap mo ngayon. Mukhang balak mo na talagang maging tagapamahala. Niyan, mula sa tulay hanggang ngayon magkasama na tayo. Marami ka ng tiniis. Hindi pwedeng buong buhay kang nakayuko at nagpapakahirap. Kailangan mong matutuhang ipagawa sa iba ang trabaho para sa iyo. Sige, kung ano ang sabihin ng amo, iyon ang masusunod. Ngayong gabi, tawagin mo si Kuya Sun at si Tito Liu. At papuntahin sila rito para kumain. Bibili ako ng magandang alak. Sa bahay. Kakapareserba ko lang kahapon. Malaki na ang kinikita ng kuya mo. Binili ko ito para sa iyo. Marami ka ng tiniis habang kasama mo ako. Kuya Chang'an, talagang tinutupad mo ang mga sinasabi mo. Halika, tingnan natin ang bagong bahay. Kuya Zhao. Nalugi na naman tayo ngayong buwan. Hindi na maibenta ang ilang bungkos ng kartong ibinalik nila. Hindi na natin kayang bayaran ang upa sa susunod na buwan. Kumusta naman ang negosyo niya? Ayos na ayos. Bumili pa siya ng 2 truck. Balita ko, magbubukas pa siya ng sangay sa timog. Itutuloy. Idikit mong mabuti para hindi tangayin ng hangin. Jinbu, halika at tingnan mo ito. Pa, ako ba ito noong bata pa ako? Kamukhang kamukha mo, opo. Ang nanay mo ang kumuha nito. Pagkatapos makuha ang larawang ito. Wala pang 1 oras. Nawala na ang batang ito. Pa, wag po kayong malungkot. Hindi ba't nakabalik na ako ngayon? Jinbu, ano ang pangalan ng umampon sa iyo at saan siya nakatira? Matagal na siyang lumipat. Hindi ko rin alam kung saan siya naroon. Hindi mo alam. Mang Wang. Ilang araw lang siyang natuto kay Jinbu. 3 araw siyang pumasok. Pagkatapos, bigla na lang siyang naglaho. Naglaho na lang siya. Sabi niya, ipinadala raw siya ng direktor sa departamento ng benta.
Hindi rin ako nangahas na magtanong pa. Hindi ko siya ipinadala sa departamento ng benta. Hindi ko siya ipinadala sa departamento ng benta. Itutuloy. Hindi ko siya ipinadala sa departamento ng benta. Direktor, may sasabihin po ako. Hindi ko po alam kung dapat ko itong sabihin. Sabihin mo. Hindi kamukha ninyo ang batang ito. Hindi lang sa mukha. Mahigit 30 taon na akong nagsasanay ng mga apprentice. Kapag hindi pa nakapagtrabaho ang isang tao, makikita agad iyon sa isang tingin. Wala man lang kalyo sa mga kamay niya. Hindi nga siya kumakain ng usbong ng bawang. Pista sa templo ng pulang lubid. Tugma silang lahat. Pero pakiramdam ko may mali. Lele, sabihin mo sa tatay. Sino ba talaga ang lele ko? Noon, naisip ko lang na baka sakali. Itutuloy. Noon, naisip ko lang na baka sakali. Sino ba talaga ang anak ko? Hindi ko na matukoy. Tatay, nahanap ko na po kayo. Totoo, nahanap ko na talaga kayo. CJ. Sa wakas, nakauwi na ang anak ko. Ito ang buhok ni Chang'an. Kailangan nating makuha ang buhok ni Jinbu. Malamang mahimbing ang tulog niya. Sana hindi mo ako niloloko, anak. Sana hindi mo ako niloloko, anak. Itutuloy. Sana hindi mo ako niloloko, anak. Sino ba talaga ang anak ko? Pumunta tayo bukas sa kabisera ng lalawigan. Itaas natin ang baso para sa amo nating si Chang'an. Itutuloy. Itaas natin ang baso para sa amo nating si Chang'an. Mula sa ilalim ng tulay hanggang sa maliit na gusali. Kailan lang iyon? Chang'an, buong buhay kong nangolekta si Tito Liu. Kung sino-sino na ang nakita ko. Pero ngayon lang ako nakakita ng katulad mo. Ipinagmamalaki kita. Tito Liu, Kuya Sun. Kung may narating man ako ngayon, utang ko iyon sa dalawang mabubuting tao. Kung hindi dahil kay Kuya Sun na nagpakilala sa akin, hindi ko maibebenta ang unang kargamento. Kung hindi ako itinuro ni Tito Liu sa tamang daan, hindi ko malalaman ang halaga ng mga lumang gamit. Kahit gaano karaming pera ang katumbas ng mga iyon. Ubusin ko ang basong ito. Hahaha. Sige na. Bawasan mo ang inom. Yan, ang amo mong si Chang'an ngayon ay isa ng kilalang tao sa buong bayan. Kapag yumaman ka pa, huwag mong kakalimutan ang mga dati mong kaibigan. Kuya Sun, hindi ganoong tao si Chang'an. Kapag may magandang negosyo sa hinaharap, kayo agad ang una kong maaalala. Chu, itutuloy. Director Zhao. Nandyan ba si Chang'an? Director Zhao. Tingnan ninyo mismo. Pangalan, numero. May ugnayan ang dalawang taong ito. Chang'an, Lela. Ikaw ang anak ko. Naku, dobleng saya ang dumating. Sulit ang tagay ngayong araw. Chang'an. Binabati kita. Pero paano si Wang Jinbu? Anak siya nila Oli. Pinapunta siya nila Oli para lokohin ako. Nag-imbento sila ng isang buong salansa ng kasinungalingan.
Tatay, para sa inyo ang tagay na ito. Itutuloy. Paano ka nakaraos sa mga taong iyon? Sa unang ilang taon matapos kang umalis sa pamilya Lin. Natulog ako sa ilalim ng tulay at nangolekta ng mga sirang gamit. Kalaunan, nakilala ko si Nian. Naging magkasosyo kaming dalawa. Pagkaraan, naibenta namin ang unang kargamento ng piyesa. Tinulungan ako ni na Kuya Sun at Tito Liu. Unti-unti narating ko ang kinalalagyan ko ngayon. 20 taon kitang hinanap. Tuwing bagong taon, pumupunta ako. At naglalakad sa kalyeng malapit sa templo. Kalimutan na natin ang mga nangyari noon. Ako na ang mag-aalaga sa inyo mula ngayon. CJ, ang anak ninyo. Kusang umusbong mula sa putikan. 100 beses na mas matibay kaysa sa bulaklak sa loob ng greenhouse. Tama ang sinabi mo. Ang anak kong ito walang makapapantay sa galing. Buong buhay akong nangolekta ng mga gamit. Napakarami ko nang nakolekta. Pero ang eksenang ito ngayon, mas mahalaga pa kaysa sa kahit anong antigong bagay. Ipagpapatuloy. Tatay. Ano ang itinawag mo sa akin? Tatay. Director Zhao. Direktor, nagkamali ako. Kung kailangan ninyo akong parusahan, ako na lang po. Lee. 23 taon kang sumama sa akin. Sa 23 taong ito, masasabi kong hindi kita pinabayaan. Pero winasak mo ang 20 taon kong paghihintay. At winasak mo rin ang tiwala ko. Sa isang tao. Patawad po, Direktor. Bukas, iwan mo ang susi ng opisina. Aayusin ko ang sahod mo. Umalis ka na. Sige, umalis ka na. Nakahanap na ng tunay na ama ang boss. Kung ganoon, kailangan na ba nating tawagin siyang Boss Yizu? Ipagpapatuloy. Nakahanap na ng tunay na ama ang boss. Kung ganoon, kailangan na ba nating tawagin siyang Boss Yizu? Kahit ano, pwede na. Basta hindi mababawasan kahit 1 sentimo ang sahod mo. Ha 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 ha. Matabil pa rin ang dila mo, bata. Chang'an, ano ang balak mong gawin pagkatapos nito? Kapag naibaba na ang pabrika ng kemikal sa timog, pupunta ako sa kabisera ng lalawigan at magbubukas ng mga sangay. Maayos na ang negosyo rito sa bayan. Panahon na para lumawak tayo. Sinusuportahan kita. Kung may mga lumang kagamitan sa pabrika ng makinarya ninyo, na kailangang ipabaklas, tawagin ninyo ako anumang oras. Pag-uusapan natin ang presyo. Mabuti, magnenegosyo tayong mag-ama. Malinaw ang presyo. Patas at makatarungan. Chang'an Scrap Metal Recycling Company. Kuya Chang'an, nagbago ka na. Saan ako nagbago? Dati, laging may nakapulupot na tali sa mga mata mo. Ngayon, nakalas na ang tali. Niyan. Sabay nating tatahakin ang landas mula ngayon. Ipagpapatuloy. Bakit hindi pa rin pantay ang pagkakadikit? Huzi, ayusin mo ang pagkakadikit. Baluktot, hindi maganda tingnan. Huwag kayong mag-alala, boss. Sisiguraduhin kong pantay na pantay. Ang ganda mo ngayon. Nagpalit lang naman ako ng damit. Kailangan ba talagang palakihin mo iyon? Kailangan, sobra pa sa kailangan. Kailan ang handaan ninyo? Handa na ang sobre ko. Sa makalawa, doon sa silangang bahagi ng bayan. Ipinakuha namin ang buong bulwagan ng malaking hotel. Para busog na busog kayo. Ang buong bulwagan. Boss, napakalaki naman ng handaan ninyo. Iyan ang sabi ng boss ninyo. Sapat na ang hirap na pinagdaanan natin noon. Ang dapat ipagdiwang natin ng bongga. Napakatagal ng kasama ko si Nian. 1 beses lang ito sa buong buhay. Hindi ko siya pwedeng bigin. Siyempre naman. Ipagpapatuloy. Nakapili na tayo ng petsa. Tatay Zhao, kailangan po kayong pumunta. Siyempre, pupunta ako. Ikakasal ang anak ko. Ako ang unang-unang darating. Tatay. Sa seremonya, gusto kong umakyat kayo sa entablado. Umakyat sa entablado. Bilang tagapangasiwa ng kasal. Kayo po ang manguna sa kasal namin ni Nian. Sige, ako na ang mangunguna. Tiyak na pupunta si tatay. Siguradong pupunta ako. Boss Lin. Binabati ko kayo.
Sana ay magkaanak agad kayo. Kuya Sun, wala iyon. Napakaganda mo ngayon, Nyan. Chang'an, napakaswerte mo, bata. Chang'an. Chang'an, nasaksihan ko kung paano ka nagsimula at nakarating dito ngayon. Sulitin mo ang magagandang araw. Salamat po, Tito Liu. Itutuloy. Boss, magandang araw para magpaputok. Magpaputok ba tayo? Magpaputok. Ngayong araw. Mapalad tayong naimbitahan. Ang ama ng nobyo. Ginoong Zhao Godong. Upang manguna sa kasal ng bagong mag-asawa. Ngayong araw ay napakahalaga para sa anak ko at sa akin. Ito ang malaking araw ng anak ko at ng manugang ko. Bilang isang ama, punong-puno ako ng saya at pananabik. Maraming hirap ang tiniis ni Chang'an mula pagkabata. Ngunit sa bawat hakbang, sarili niyang pagsisikap ang nagdala sa kanya rito. Bilang isang ama, naawa ako sa kanya pero ipinagmamalaki ko rin siya. Itutuloy. Chang'an, ang pinakamasakit kong pagsisisi, anak, ay hindi kita nakasamang panoorin habang lumalaki ka. Pero mula ngayon, lagi akong nasa likod mo. Habang sumusulong ka, ako ang sasalo sa iyo, anak. Tatay. Mula ngayon, kayo na po ang tatay ko. At ako naman ang anak ninyo. Anak. Anak. Mabuti. Ikinararangal ko po kayo. Ang anak ninyo ang pinakamasipag na taong nakilala ko. Kapag may maganda kayong negosyo sa hinaharap, sana ay huwag ninyo kaming kalimutan. Boss Son, wala iyon. Sinabi na sa akin ni Chang'an. Kung hindi dahil sa tulong mo, Sundayo, hindi siya makakarating sa kinaroroonan niya ngayon. May kakayahan talaga siya. Nag-abot lang ako ng lubid. Pero siya mismo ang umakyat. Lao Zhao. Mahaba pa ang panahon para tamasahin mo ang magagandang araw. Mabuti at makatarungan si Chang'an. At hindi siya takot sa hirap. Tamasahin mo ang ginhawa sa natitira mong buhay. Boss, madam. May isang hanay pa ng paputok sa labas. Pwede na bang sindihan? Malaking araw ngayon. Magpaputok tayo ng bongga. Halika, sama-sama nating itaas ang baso para sa bagong mag-asawa. Naway maging masaya at matatag habang buhay sina Chang'an at Nyan. Sana ay magkaanak agad kayo. Naway maging masaya kayo habang buhay. Sana ay magkaanak agad kayo. Salamat, Nyan. Salamat sa pagsama sa akin sa buong paglalakbay na ito. Sa mga darating pang landas, sasabay pa rin ako sa iyo.